Hello! Welcome back to my channel. Kamusta kayong lahat? So, itong reading na to ay collective. Paalala lang din, hindi lahat ay makaka-resonate sa reading na to. So, take what resonate and leave what doesn't. So, ibig sabihin, kung hindi ka naka-resonate at hindi na-pick up yung energy mo, ibig sabihin hindi para sa yung reading na to. So, tingnan natin kung ano ba yung makikita nating message ngayon. Queen of Swords, Knight of Swords, Page of Cups, Ten of Cups, Nine of Pentacles. So, nakikita ko dito, possible na ready ka na i-open yung sarili mo sa isang new beginning, or kumbaga nagpo-focus ka na dito sa future mo. So, nakikita ko dito, maaring merong past person na bumalik sa'yo ngayon, nakikipag-communicate, or pinipilit ka na ayusin itong relationship. Pero sa nakikita ko dito, iniisip mo kung deserve ba ng taong to talaga yung pagmamahal mo. Kasi sa nakikita ko dito, lahat-lahat ibinigay mo sa taong ito. At kahit na wala nang matira sa'yo, itinodo mo. Kumbaga sa nakikita ko dito, umikot yung mundo mo dito sa taong to. Pero hindi man lang nagawa ng taong to na bigyan ka ng reason, maaring ginost ka ng taong to or walang clarification. Kasi sa nakikita ko dito, nakapokus ka na ito na yung taong makakasama mo sa future mo. Ang dami nyo ng plano. Kumbaga, hindi nangyari. Maaring yung taong to, yung sarili niya lang yung iniisip niya. So nakikita ko kasi dito, simula nung naghiwalay kayo ng taong to or iniwang ka ng taong to, kontento ka sa ngayon. Kumbaga, maraming na-attract sa'yo or maaring nagkakagusto sa'yo. Kaya lang, hindi mo maunawaan kung bakit bumabalik yung taong to after ng mga ginawa mong sakripisyo sa kanya. Kasi nakikita ko dito, happy ka na kung ano meron ka. Dahil simula nung magkarelasyon kayo ng taong to, maaring ikaw lahat-lahat ng gumawa para sa taong to. Or kumbaga, tinulungan mo siya in a way. Pero yung taong to, walang binalik sa'yo, kundi maaring sinaktan ka, binitray ka, pinagpalit ka sa iba, or na-involve ito sa isang third person. So, ito yung nakikita ko dito na iniisip mo kung dapat pa bang bigyan ng pagkakataon yung taong to dahil sa dami ng ginawa mo sa kanya, ngayon niya lang naisip ito. Eight of Pentacles, nakikita ko, tinry mo mag-move forward, kumbaga, pinilit mo yung sarili mo kahit hindi mo alam kung paano ka magsisimula, kahit sobrang ang sakit na ng nangyari, maaring nagmakaawa ka pa sa taong to, kaso hindi man lang nakita ng taong to yung worth mo. So, ito yung nakikita ko na ngayon, okay ka na, kung kailan komportable ka na, happy ka na sa sitwasyon mo, naibalik mo na sa sarili yung pagmamahal, at maayos na rin yung financial mo, saka ulit manggugulo yung taong to or pipilitin ka na i-win back. Pero hindi mo sure kung dapat bang pagkatiwalaan pa yung taong to. The Fool, sa nakikita ko, willing ka na mag-take a risk sa dream mo or dito sa pangarap mo sa buhay na hindi nakasama yung taong to. Kahit na hindi mo alam kung ano yung meron doon sa future na yon or kung sino man yung magiging next partner mo. Kasi sa nakikita ko dito, pinilit mo talaga na kalimutan yung taong to. Kahit na alam mo sa sarili mo may pagmamahal ka pa dito sa taong to. Pero nangingibabaw na yung dream mo na piliin kesa dito sa pagmamahal mo para sa taong to. Kasi sa nakikita ko dito, ayaw mo nang malagay pa sa ganitong sitwasyon. Ito yung nakikita ko na curious ka na kung ano yung meron doon sa future na yon or kung sino ba yung next na magiging partner mo or ano yung i-offer sa'yo. Dahil sa nakikita ko dito, sa na-experience mo sa past or dito sa
taong to na kadiling mo, iniisip mo na hindi mo deserve yun. Dahil merong someone na probably magbibigay sa'yo ng respeto at buong pagmamahal. Hindi kagaya ng taong to na more on self niya lang yung iniisip niya. So sa nakikita ko rin dito, maaring ito'y third party situation na ang naging reason kung bakit kayo nagkahiwalay ng taong to or kung bakit ka ginose ng taong to. Sa nakikita ko dito, until now, hindi pa rin kaya ng taong to na bitawan itong temptation. More on sa nakikita ko, bumalik lahat ng pagmamahal niya or nararamdaman niya at memories niyo together. Kaso, itong taong to, hindi niya pa rin kayang makita ka na maging masaya sa iba dahil maaring hindi ka na nga nagparamdam or tumigil ka na sa pagmamakaawa dito sa taong to. So sa nakikita ko, nagkaroon yung taong to ng thinking na kailangan niyang i-win back itong relationship nyo dahil ayaw niyang mapunta ka sa iba. So ito yung nakikita ko na selfish pa rin yung taong to. Kumbaga, maaring itong taong to merong ibang karelasyon, in-involve ka sa isang third person situation. So ito yung nakikita ko dito na ang iniisip niya lang, yung makakapagpasaya sa kanya, hindi niya iniisip na kailangan mo ng taong yung magmamahal sa'yo ng tapat, yung magkukumit sa relationship, hindi yung taong nandyan lang, gagawin kang option, or kung kailan niya lang gusto na magparamdam, saka lang siya magpaparamdam. Six of Pentacles, sa akin nakikita ko rin dito, ang daming tinulong mo dito sa taong to. Kumbaga, maaring ikaw yung gumawa ng lahat para maging maayos yung pamumuhay ng taong to, pero hindi niya nakita yung worth mo. So ngayon, nakikita ko dito na itong taong to, gusto niya ulit na makabenepisyo sa'yo dahil maaring meron tong problema sa kanyang personal life, financial, trabaho o kung ano man. Pero sa nakikita ko, ikaw yung taong makakatulong lang sa kanya kaya bumabalik yung taong ito. Tingnan natin kung ano ba yung intention ng taong ito. Seven of Swords, sa nakikita ko dito, possible na meron pa rin ka-involve yung taong to sa ngayon at hindi niya pa rin nile-let go. Kumbaga, sa nakikita ko dito, may scheming na gagawin yung taong to, yung sinabi ko kanina na may kailangan lang to, maaring gusto lang makabenepisya sa'yo financially or may mangyari lang, pero yung taong to, hindi pa rin honest sa'yo, hindi pa rin willing mag-commit sa relationship. More on na nakikita ko dito is gusto ng taong to na i-win back itong relationship nyo. Kumbaga, parang may backup plan na siya kung sakaling hindi mag-work itong relationship na pinili niya or pinasukan niya. So sa nakikita ko dito, napaka-selfish yung taong to dahil ang iniisip niya lang yung kaligayahan niya, itong temptation, itong mga gusto niya ma-experience dahil maaring yung karelasyon niya ngayon, hindi siya satisfied, hindi siya masaya. So, ang nakikita ko dito, ginagawa kang option ng taong to na kung kailan niya lang gusto, andyan siya. Pero after niya makuha yung mga gusto niya or naging okay na kayo sa nakikita ko dito, iiwan ka ulit ng taong to sa ere. So ito yung sinasabi dito na kailangan mo mag-ingat sa taong to. Obserbahan mo muna kung sa tingin mo tinatry ka na i-manipulate or bigyan ng hope na magbabago na siya. Pero sa nakikita ko dito, hindi pa rin totoo yung mga pangako ng taong to. More on na nakikita ko dito, meron lang siyang plano, kaya niya ginagawa ito na ipakita sa'yo na magbabago na siya. Pero sa nakikita ko dito, maaring masaktan ka lang ulit sa sitwasyon dahil kung sa sitwasyon mo ngayon na mas pinipili mo na itong future mo, may mga plano ka na sa sarili mo na hindi na-include yung taong to, then ipagpatuloy mo yon dahil sa nakikita ko itong taong to, yung blockages ng happiness mo.
Kumbaga, hindi pa rin magawa ng taong to na sabihin yung katotohanan sa'yo. Dahil kahit na meron siyang ka-involve ngayon, gusto niya pa rin na magkaayos kayo. So, ang nakikita ko dito, hindi niya bibitawan yung isa hanggat hindi niya sinisigurado na binibigyan mo siya ng chance or bibigyan mo siya ng pagkakataon na maging okay ulit yung relationship niyo. Dahil sa nakikita ko dito, takot yung taong to mag-isa. Ayaw niyang maranasan yung naramdaman mo noon na sobra kang nahirapan or nalugmok sa sitwasyon or dito sa ginawa ng taong to. Pero hindi mo deserve yung kakarampot na pagmamahal or atensyon na ibibigay ng taong to dahil may plano lang yung taong to. Kaya niya tinatry na i-win back ulit yung situation nyo. Pero sa nakikita ko dito, hindi worth it na magsayang ka ng panahon, meron kang mga plano sa buhay mo at merong possible na new person na paparating sa buhay mo na hindi mo kailangan ipilit yung sarili mo. Dahil sa nakikita ko itong taong to, ito yung taong iniyakan mo ng sobra. Kumbaga, lahat-lahat ng meron ka, ininvest mo sa taong to, pero wala pa rin ibinalik sa'yo, kundi sinaktan ka lang or gusto lang ng taong to na makabenepisyo sa'yo, hindi pa rin niya nagawang suklian yung pagmamahal na ibinigay mo. At sa nakikita ko dito, possible na meron kayong kadiling na isang Capricorn or Earth sign, possible din na air. So, ito lang yung message na nakikita ko at kung nakaresonate kayo sa reading na to, huwag niyong kalimutan mag-like at comment at huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe sa aking channel at maraming salamat ulit at see you soon.